Magandang oras mga ka-TH, mga ka-treasure hunters. Napadaan ako kay Bustoyo sa kanyang vlog na shipwreck worth 300,000 pesos. Ito sana yung amount na gusto ng nagbenta nito, 300,000 pesos kasi mga antique na ito. At hindi lang sa panahon na yun, 18th century, ang mga instrumento na ito sa navigation ay itong tinagurian na high-tech sa panahon ng 18th century. Kaya nabigyan ko ng pansin dahil binili lang ni Bustoyo ng 10,000 pesos instead na 300,000 o kahit nga lang kalahati ng 300, 150 o 50,000 o 100,000 ay okay na sana para sa akin. Kaya atin muna panoorin ang video at saka mag-comment din kayo mamaya kung tama ba na 10,000 pesos lang ang mga instrumento na ito ng navigation. Made in USA ito. Kaya kudos kay Bustoyo at maraming salamat sa ating hiniram na video sa kanyang episode Shipwreck Treasures. Ito ang video atin panoorin. Pisan, ano po sadya nyo dito sa amin ngayon? Mayroon na tinda sir na parang Antique, sige. Oh, madamihan to. Kaya handang-handa na yung lamesa natin dito sa mga ganyang... galing pa to sa US, sir. hanggang ngayon, nangihinayang sa kalat milyon. Okay, ano ba naman yan? Sir, ito po yung hindi ko malaman siya, yung barong siya. Okay? 1940 siya yan. Na 1940. US Navy. Wow. Ito ay bill sir, kasama po yung cover po. Bell. Sinasabi po sir na ganyan, mga crew sir, pagkakakain na, binabating sir ng ano. Oh, kano po? Uy, Nakabigit po sir na nagpit na ganyan sa tapos may bill siya. Tapos pagkakakain yung mga crew nung araw, nung hindi pa high-tech po yung mga barko nun. So ginagamit na ano yung cellphone. Alam mo ba, ang antigong barometer at barograph ay mga instrumentong ginagamit noon upang sukatin at i-record ang presyo ng hangin bilang gabay sa pagbabago ng panahon. Karaniwan itong ginagamit noong late 1800s hanggang early 1900s sa mga barko, observatoryo at mga weather station. Isa itong mahalagang piraso ng kasaysayan na nagpapakita ng sinaunang agham at teknolohiya. Okay, so ito ang barometer at barograph sa panahon noon, 18th century. Ito ay mahalin tulad natin ngayon sa mga electronic navigation system kasi ito yung pinaka high-tech noon. At kahit na sa ngayong presyo na sa ngayong panahon na ito, kahit presyuhan natin yung parang compass diyan na barograph at yung isa yung parang bilog din na compass na barometer. Ang barometer ay nag-measure ng humidity. Humidity yung parang klima. Humidity, humid. Dito lang kasi sa atin yung sa tropical countries yung humidity. Kapag papasok ka sa forest, parang maalinsangan, di ba? Parang basa, parang mainit. Humidity. Parang may itong parang may init at parang may lamig, parang may basa, ganun. Humidity. At napakaganda ng mga instrumento na ito. Kahit sabilhin mo ito sa ngayon, kung bago, ay hindi yan bababa sa 10,000. Kasi yan nga ay made in USA. At talagang ginawa yan to last longer or ginawa yan para sa everlasting use. Ganun talaga ang mga gamit noon. At hindi natin alam parang may mga 10 carats na pyesa ang barometer. Parang may 10K. Parang may ginto yan sa loob. Kasi kung hindi ginto ang ginagamit, 14K na mga pyesa ay kinakalawang. Kaya ang barometer ay parang may halong ginto yan eh. Kasi kailangan diyan ng
pyesa katulad ng sarilo, makina ng wristwatch, ay hinahaluan ng 12 carats gold ang loob, ang mga pyesa niyan, or 10K, para hindi kinakalawang. Kaya sa 10,000 pesos na bili ni Bustoyo sa lahat ay parang nanghihina ang ano ko eh. Sayang. At hindi nabigyan ng magandang presyo. Sa barometer lang at yung barograph ay siguro nasa 20, sa ngayon ay nasa hindi lang 20, baka kahit bilhin mo yan ngayon basta brand new, siguro noon pa kasi yung mga presyo na yan eh, siguro aabot ng sabihin natin 50,000 pesos. Yung dalawa lang, hindi kasama yung iba pa. Yung iba ay parang binigay na lang na may-ari kasi mabigat daw. Pero kahit tingnan mo yung bell na batingaw na binabagting kapag kumakain yung mga crew, ay siguro kung bilhin mo ngayon 5,000 yan eh. Kahit bago. Ito medyo antique na to eh. 18th century ito, World War II to. Ginamit sa World War II na mga gagamitan. Okay, balik tayo sa video ni Bustoyo. Storm rain. So yan yung barometer. Alright. Itong isa na mahaba na parang kompas ang barograph. Magkano? $300. 300,000? Ayun, 300,000. Alright. Sabihin natin mas mataas yan kaysa presyo. Pero kung ikumpara natin yung binili ni Bustoyo na balisong, 300,000 eh. Di ba yung kay Dencio Padilla na balisong na nahawakan ni Fernando Po ay umabot ng magkano lang naman ba ang balisong, di ba? Kung bilhin mo yan sa Cavite, 700 pesos lang yan eh. Tapos binili ni Bustoyo dahil nga pagmamayari ni Dencio Padilla at nahawakan ni Fernando Po sa isang shooting sa pelikula. Pero kapag ikumpara natin ang kagamitan na ito kasi ay navigation instrument na made in USA, hindi ito made in China, hindi yan kinakalawang dahil nga merong mga 10 carats gold na pyesa niyan, yung tinatawag natin na rose gold. Kaya hindi siya kinakalawang at nagpapunction pa siya. Dagat eh, ginagamit sa dagat. Kaya kailangan ng presisyon. So kapag may kalawang ang mga makina, ang pyesa ng barometer at barograph ay hindi ito mag-function. Kaya karamihan ng pyesa niyan ay 10 carats talaga yan. Kaya kung anuhin yan, sayang, mayroong ginto dyan sa loob eh, mga kababayan. Kaya sa tingin ko dyan ay realist presyo na 200,000. Kung ako ang bibili niyan. Kahit ngayon na wala akong pera, bilhin ko yan lahat ng 15,000 eh. Mas mataas pa sa bili ni Bustoyo. Idol ko pa naman si Bustoyo pero minsan magkamali talaga siya ng bili. Kung sa mga sikat, sa mga artista, kahit bra ay binibili niya ng 100,000 eh. Ito instrumento ito at hindi lang antik yan. Kapag dinidisplay mo yan at madaanan yan ng mga retired na mga kapitan ng barko sa labas ng bansa, mga Pilipino na nag-retire at mayayaman, kapag nakikita yan, bibilin yan eh. At hindi yan bibili ng 10,000 ha. Sigurado ako diyan, pinakamura na bili sa mga gamit na yan ay nasa 50,000 pesos, pinakamababa na yan. Okay, so ito na, presyohan na. Tingnan natin kung maibigay ang 300,000 pesos. 300, so tawag kayo na expert para dito ha. Sir Angelo 300, so tawag kayo na expert para dito ha. Sir Angelo Bernardo? Barometer. Barometer. So nagsusukat ng hangin. Ang humidity ba? Hindi ba hangin? Ano ba ang barometer? Ang hangin? Humidity, yan yung magsabi sa'yo kung ulan na. Tama. Yan nga. Storm rain. Alright. Air. Yun nga. So yun. Okay? Yung air, yung humidity sa hangin. Alright. Yun. Pero hindi yata vacuum. Hindi. Maybe sa loob. Okay. Yun lang. So, pagawa niyo muna yan. Tapos saka natin yung kasama. Kasi as is, hindi mo bibili yan.
Yan, ito naman is parang ano siya, yung nakaano sa wall. Pero I don't think luma ito. Hindi luma. Hindi luma. Okay. Ito luma, 1940. Ito naman, US Navy. Na? World War II to. May US Navy na. World War II. Ito yung, Sir Arman, halika to. ito yung sa ano, meron kasing sextant, navigation instrument. Navigation instrument. Station, locator, ba yun? Hindi, ang yung pagkakalam ko, compass eh. ito yung nandoon sa, Sa map. navigation, compass pa rin ang Sa map, tawag dito nung, di na ba, instrumento. At itong pagkagawa ng instrumento na to mga ka-TH, ay napaka-precise ng mga linya diyan, di ba? Yung maliliit, micro mill ang tawag diyan eh. Kaya sa ganyan lang na instrumento, hindi yan nabibili ng 10,000 kahit bilhin yan ngayon ng bago. Hindi yan nabibili ng 10,000 kasi made in US. At tingnan natin, ang tagal-tagal na yan, World War II pa, pero hindi nasisira dahil made to last ang mga gagamitan na yan dahil gamit yan sa dagat. So ang mga ginagamit ay mga metal na hindi kinakalawang. Kaya kapag ganyan, madaanan niya ng kolektor ay bibilhin niya ng 50,000 eh. Iba ka 100 pa. Pag doon yan sa Amerika, yung Pawn Stars, di ba? Yung Pawn Stars, ay baka bilhin niya ng 100,000 pesos eh. Mga ka-TH. Kaya ito'y treasures ito kasi galing nga ang shipwreck. Nadala ng ating mga ka-TH. Siguro, parang mabigat na sa kanilang ano diyan, sa kanilang bahay, parang basura na kaya bininta kay Bustoyo. Pero napakaliit naman ng 10,000 pesos. 3 araw ko lang yan nagastos eh. 3 araw ko lang yan na budget sa lahat. Gasolina, pagkain, snacks, at kung ano-ano pa. 10,000 pesos, grabe naman si Bustoyo. Yung balisong nga ni balikan natin yung balisong tsaka yung Chris ni Robin Padilla, di ba? Yung Chris ni Robin Padilla ay binili niya ng 75,000 yata eh. Tapos yung balisong ni Dennis Padilla ay binili ng 300,000. Nakakaluka. Yung sapatos ni Pamansang Kamao Pacquiao, yung sapatos ay binili niya ng 300,000 pesos yata. Yung Nike na sapatos ni Manny Pacquiao. Kaya very unfair sa ganito made in USA, mga gamit na precision tools at ginawa made to last na mai-display pa yan hanggang sa susunod na henerasyon, 10,000 pesos lang. Medyo makarma tayo niyan. Mga kababayan, sobrang mura. Yung mga bra nga lang ng mga pumunta diyan ng mga dancer, binibili ni Bustoyo ng 100,000 eh. Tapos yan, tools kasi yan, magagamit. Dalawa yan barometer tsaka itong compass. So, ibig sabihin, tag 5,000 lang ang bawat isa. Ito talaga ang kompleto pa siya at kahit ngayon ay pwedeng gamitin yan ng mga eksperto sa navigation. Kapag nag-malfunction ang electronics, yan kasi yung ginagamit. At ang tinitingnan dyan ay mayroon pa yung kasama na yung ginagamit sa paghanap ng North Star, di ba? Yung North Star, yun ang pinaka-guide sa navigation. At ito yung nag-ano to ng mga distansya kasi compass siya. Yan yung tinutusok sa mga mapa. Grabe, 10,000 pesos. Ano bang 10,000 pesos sa panahon ngayon? Mga kababayan, di ba? Kahit sa akin ibenta yan, yung dalawa o yung lahat na yan, bilhin ko yan ng 15,000 pesos. Mas mataas sa presyo ni Bustoyo. Maynila, pang taxi lang yung 10,000 sa isang linggo eh. Ubus na yan. Kaya, magandang i-display yan eh. Kung may poster ka ni Johnny Depp, yung Pirates of the Caribbean, yan yung ilagay mo sa poster. Isama mo at ibenta mo, di ba? Mas mahal na. Okay, tapusin natin ang video ni Bustoyo. US Navy. Ngayon kasi digital na. So ngayon dati ito yung ginagamit kung saan nakaposisyon yung barko. US Navy. Ngayon kasi digital na. So ngayon dati ito yung ginagamit
kung saan nakaposisyon yung barko nyo, tinitingnan nila yan dito. Yun ang pagkaaram ko, ha? Tama ba? Magaling. Pero- Tapos, ito, nakita mo to, dito kasi nakikita, ito yung lens niya kasi para makita niya yung maliliit na ano yan eh. So, ginaganyan niya, tinitingnan kung saan yung, kunyari may bundok doon, merong niwasan dito, something na it's used for, hindi, hula ko lang yun. Pero tama naman. Tama. Oo, yes. Kasi nakikita ko lang. Hula mo. Nakalapag. Pero kulang ito. Kasi ito, parang ano yan, parang yung ang pinaka-navigation instrument talaga yung sextant. Yung Sextant. sextant. Oh, S-E-X-T-A-N. Sextant. Oh, yun yung Right. ginagamit na navigation sa mga ships. Yan, actually hanggang ngayon meron pa mga ships, mga barko. Meron pa rin yung hanggang ngayon na ganun, kahit digital age na tayo kasi backup nila. Oo. Kasi paano pag Nagkamali. electronics mo, Nag-fail. nasa gitna ka na. Kailangan may manual. Kailangan may manual. Yes. Saka para maging kapitan ka ng barko, kailangan marunong ka. Oh, kaya marunong ka na. Hindi ka asa sa technology. Alright. So, yun, lahat siya ang dami niya. Well, World War II, mukha namang legit. World War II relics, alright. So, magkano? How much is worth? Siguro kung bibilin mo siya sa condition niya. Hindi kasama to. O, di na kasama. Hindi to kasama sa World War. Ito bago pa? Bago pa yan. Okay. So, Well, may mga nakikita akong ganito na nabibenta. Between 8 to 20. alright. Ito lang. Maraming salamat, Sir Angelo, Sir Arman. Okay, so Maraming atin po salamat na ulit. Thank you very much. bibigyan ng Ano, pansin tong From si 100,000, ay 300,000. sino ba to? Tong si 8 to 10,000. yung tumingin kanina yung may edad na ay sabi niya sa ngayon ay 10,000 daw yan o 8,000 pesos. Pero hindi, kahit bilhin mo yan sa ngayon kung bago, ay hindi yan ganun na presyo kasi ano yan na pagkagawa, sabi ko nga, made to last. Kasi noong 19th century, di ba? 1930s yan ginawa, 1920s. Ang mga bagay noon na ginawa ay made to last. Kapag may ginawang bagay noon, lalo na itong mga navigation instrument, made to last yan. Ang mga tornilyo niyan ay ano yan, mga 10 carats gold, hindi kinakalawang. Lalo na yung mga gear nila. Kaya nga yung mga mamahalin na relos ay 10 carats yung mga pyesa sa loob na ginto. Yung mga gear ng wristwatch, kahit tingnan nyo. Kaya nga mayroong ninalagay na 21 jewels eh. Kasi hindi magakilos ng maganda ang pyesa kapag hindi ginto kasi precise instrument eh. Kaya hindi 10,000. Lahat na yan, sabihin natin 20,000 is a very reasonable price na. Pero 10,000 is chicken feed lang yan. Parang pang-snacks lang yan eh. Pero yung binenta ay isang instrumento ng navigation noong World War II. Kaya mayroon siyang history. Baka nga galing yan sa mga barko na lumubog nga noong giyera. Kaya mayroong history yan. Lalo na kapag yan ay hawak ng isang kilalang, sabihin natin, kapitan ng barko noong World War II, mahal yan. Ito naman kasi nakalimutan ko yung pangalan ni yung matanda kanina, ay parang hindi siya eksperto sa antique eh. Sinabi niya lang 10,000, sobrang mura naman yan. Ikumpara natin yung balisong na binili ni Bustoyo, di ba? 300,000. Yung Chris ni Robin Padilla ay 75,000. Sapatos ni Manny Pacquiao na Nike 300,000. Yan sa panahon siguro ng sa panahon ng 1930s ang ganyang mga gamit ay siguro sa dolyar ay na yan. Noon pa. Sa tingin ko, $300 yan eh. Ang presyo niya noon pa, noong 1930s. Ngayon, ang $300, magkano na ba? Times 60 is 18,000. 18,000 kung sa ngayon. Di ba kaya hindi 10,000 ang presyo niyan? 18,000 plus historical value, meron kasing i-add yan eh. So, times 2 na yan. 18,000 times 2 is 36,000. So, pwedeng lahat-lahat ay 40,000 para sa akin. Sa inyo mga kababayan, magkano bang ipresyo niya
i-presyo nyo diyan sa binenta na yan, barometer, barograph, at tsaka yung parang compass at merong bell. So, apat yun. Magkano ba yun lahat? Pag-comment sa ating comment section mamaya. So, atin tingnan na magkano ang final price ni Bustoyo. Okay. So, 10,000 pesos. Sobra pa yun sa estimate. Sa natambak ko lang yan. Okay. So, 10,000 pesos. Ito ay... Wala nang dagdag, sir. Sobra pa yun sa estimate. Sa tatambak ko lang yan para may souvenir. Hindi, importante Na yan ito eh. ay... Sa movie na Pirates of the Kasi hindi siya... Caribbean, yan hindi yung mga naman ito yung ginagamit. At sobrang very importante. historical. So, At very collectible yan. Lalo na sa mga sailors. Sa mga retired na sailors, Navy, or Coast Guards, ay yan yung kanilang mga parang mga kagamitan na pang-koleksyon at pang-display sa bahay kapag sila ay nag-retired na. Kaya pwedeng maibenta yan ng 100,000 pesos sa susunod na taon eh. So ito na nga, 10,000 siguro to. O pakinggan natin ha. konti rin nagkukolekta. So, parang... Pwede naman na, no? Konti rin nagkukolekta. So, parang... Pero... Kaya mo siya. Ikaw, Cash, ikaw pinsan. Pero pwede naman na, no? Alam ko naman si Sir si. Oo, basta siya pala yung si... Isama mo na lang kaya to, sir. Kamukha daw ni Dolphy, sir. Dagdag. Ayun nga, mukha pala ni Dolphy, sir. Si Banayad Whiskey pala to, ha? Hindi, ako, 10,000 lang dahil sinutuwa talaga ako. Pero yung value sa mga 8,000 lang po. Iwan na lang namin to, sir. Dagdag. At 2,000. 10,000 nga, oh. Pero Ayaw patay ito na na lang. mga katiyas. 10,000 lang lahat. Natabang Pwede naman pa dala ni pinili, Okay, dinala 10,000. nila Okay papalit na. yung kampanilya, Manok na pula, yung sir. Sir kampana. Dolphy, maraming Kasi salamat. kahit Ano, iwan mo na to? sa bangkita ay 1,000 pesos pa rin yan eh. Ngayon masakit dyan, dalawa kasi sila, tag 5,000 pesos. Anong value ng 5,000 pesos sa Metro Manila? Eh magtaksi ka nga lang ay 1,000 pesos na, di ba? Kapag malayo. So, hatian pa nila. So, meron lang silang 4,000 bawat isa. Tapos yung dala nila na instrumento ay ang mamahal niyan eh. Made in USA yan, hindi yan made in China. At yan ay made to last. Eh kung ako'y sailor lang, ako nang bibili niyan. Kung ako'y retired na kapitan ng barko, ako ang bibili niyan. Kahit 30,000 ay bibilin ko pang remembrance. Pero 10,000 pesos eh sobrang baba naman. Kaya medyo nagkamali si Bustoyo rito. Kumpara mo nga sa binili na balisong 300,000, sapatos ni Manny 300,000, kampilan or Chris ni Ruben Padilla ay 75,000. Meron pa siyang binili na na bra sa isang dancer eh. Binili niya yata yun ng 150,000. Eh ito, made in US, navigation instrument, state of the art sa panahon noon, at merong historical value dahil sa galing yan sa barko na World War II na barko. Alright, anong masasabi niyo mga ka-tingats, mga kababayan, pag-comment sa ating comment section at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Hanggang sa muli.